Iyon, ako magandang hapon po sa inyo lahat. Happy anniversary po sa lahat. Yan. Pakisabi mo sa katabi mo, kaliwat kanan, sabi mo, Happy 11th anniversary. Ayun. Sino dito ang first timer? First time nakapunta ngayon dito, taas ang kamay. Taas po ang kamay ng first timer. Huwag mahiya. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Ito po, kayo po. Meron po kayong name. First time niyo po? O huwag mahiya, taas ang kamay. Sayang ang ganda at gwapo. Yun, palapakan naman natin sila. Yun po, meron pa tayo roon. Ako, welcome po kayo sa YROC and kami po ay nandito para paglingkuran po namin kayo. At the same time po ay may share po ang Word of God. So, happy anniversary po sa inyong lahat. Naku po, I'm so excited po sa inyo at patuloy po kayong ginagamit at pinalalago ng Panginoon. Nakakatuwa pong makita na marami sa inyo ay ginagamit na ng Panginoon sa kanilang calling. At nakakatuwa po yung ating kaninang nagdadrama po rito na parents. Nako po, parang naaalala niya ang kanyang anak sa sarili niyang drama. Kaya naiiyak yata. Diba? So, ayun po. So, sino rito ang ready ng mag-aral ng salita ng Panginoon? Taas ang kamay. Taas ang kamay, taas ang kamay. Taas ang kamay, lahat ng ready na. Taas ang kamay, iwagayway, ilabas ang pera. Alright, sige. So, walang pera. Alright, pag-uusapan natin is the legacy of godly leaders. Okay? So, may tanong po ako dito sa inyo. Okay? Huwag po kayong magalala, hindi ito tungkol sa anumang partido. Pero tanong ko lang po sa inyo dito, sa tingin nyo, sa tingin nyo sa nangyayari sa ating bansa, sa bansa natin, may pag-asa ba bang mabago ang bansa natin? Taas ang kamay ng naniniwala. Yun, mayroon pa rin. Sino ito ang tingin niya, wala na, taas ang kamay. Aba, wala. Sino rito ang tingin niya, hindi niya alam? Yon. Sino rito kahit anong gawin ko, hindi magtataas ang kamay? Alright. Ay, sa totoo lang po, hindi ho bago itong nangyayari sa bansa natin. Paulit-ulit, nakakalungkot mang isipin, pero sa totoo lang, siguro naman napansin nyo na ako po ay hindi na ho bata. Ako po ay, palagay nyo, ilang taon na ako? 30, ayan. Bigyan ng jacket ito. Alam, parang magkasing edad yata kami ni Mami. Tama? Mga 53. Nuwak, no? Parang, senior na po ba kayo? Ay, parang dalaga pa lang ho eh. No? 70 na kayo? Totoo? Ay, pambihira. Wala sa itsura ni Mami. Parang 69 lang eh. Bihira. Ay, sa totoo lang po. Alam nyo, nung nag-uumpisa ang YROC, meron ako isang nabasang editorial sa dyaryo, that was 1996. 1996. Kasi ang Youth on the Rock nag-start 1996 eh. Okay, so ako po ay, nung time na yan, ako po ay 27 years old lang. Okay? Pero nag-start akong umati ng church at na-encounter ko si Lord at the age of 16. Okay? So, medyo matagal na akong naging Christian at naging pastor. At nung nag-umpisa akong mag-start ng campus ministry, ay 27 years old ako. Okay? At nabasa ko sa isang editorial na sabing ganon, it will take 100 years, sabi niya ganon, bago raw mabago ang Pilipinas. Sabi niya ganon. Okay? So, meron akong isang katotohanan na na-realize mula noon. At ito yung na-realize ko. It will take one generation to transform a nation or destroy it. It will take one generation to transform a nation or destroy it. Isang henerasyon ang pwedeng magbago ng isang bansa o pwedeng sumira ng isang bansa. Yan. Ngayon, pag sinabi natin generation, depende po yan. Kasi kung pag-uusapan natin ay demographics, usually yan mga 20 to 25 years. Ibig sabihin ng demographics, kung baga grupo ng tao, mga kabataan,
mga young professional, young adult, o kaya ng mga may edad na, o kaya mga medyo senior na. Okay? Ang pinag-uusapan, pag sinabing, pasensya na kung pumipiyok ako kasi nagbibinata po ako. Okay? So pag sinabi nating generation, pag demographics, 20 to 25 years yan. O kaya naman, ang pinag-aralan ay, ang nag-aaral ay mga historian or sociologist at pinag-aaralan ang societal change o pagbabago ng society, yan daw ay umaabot ng 25 to 30 years. So pag sinabing generation at ang pinag-uusapan ay societal change, yan ay 25 to 30 years pag sinabing generation. Okay? Pero pag ang pinag-usapan ay leadership succession or major cultural shift, yan daw ay umaabot at pag sinabing generation is 30 to 40 years. Okay? So ang pinag-uusapan natin dito ay hindi demographics ng grupo ng mga tao. Hindi natin pinag-uusapan ang societal change o pagbabago sa kultura o sa mga bagay sa ating bansa. Kundi ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang pagbabago ng ating bansa, hindi lang in terms ng kultura, kundi in terms ng leadership at pagbabago ng buong bansa natin. Okay? So ang binibilang natin taon ay isang henerasyon, yan ay bumibilang ng 30 to 40 years. Sabihin nyo, 30 to 40 years. Sabihin nyo. Yan. Alright. So pag sinabi natin generation, 30 to 40 years. So ang topic natin ngayon is about changing a generation. Pag ang pinag-uusapan natin ay changing a generation, hindi lang demographic ang pinag-uusapan natin, kundi bansa natin. At yan daw ay bibilang ng 30 to 40 years. Kaya naman, noong 1996, meron akong nabasang editorial sa isang dyaryo, sabi niya gano'n, yes, Philippines will change. At during that time, lugmok ng lugmok ang ating bansa. 1980s, alam natin mga 1990s po, di ba mami, kung natatandaan nyo, isa tayo sa naging number 1 corrupt sa buong Asia. Alright? At during that time, matindi ang corruption ng Pilipinas. Alam nyo, actually, pag tinignan nyo mabuti noon, baka pareho lang din noon, noong 1990s, or early 1990s, or late 1990s, pambihira rin ang corruption natin. Okay? So nakakalungkot na isipin na ang nangyayari sa bansa natin ngayon ay isa rin matinding corruption. Ngayon gusto nating magbago yan. Tama, mali? Tama po ba? Sino ito gusto ulit mabago ang ating bansa? Taas ang kamay? Alright. Now, sabi nga nung writer, doon sa editorial, sabi nga yes, Philippines will change. At na-excite ako. Kasi bakit? Kasi siyempre gusto ko mabago ang bansa natin. Kasi whether you like it or not, kahit wala kang pakialam, maaapektuhan ka kung ano man ang nangyari sa bansa natin. Tama? Kahit hindi ka makialam sa nangyayari sa politika natin, maaapektuhan ka pa rin. Kasi bakit? Pag sumakay ka ng jeep at ikaw ay magbabayad na ng pamasahe, nagugulat ka na lang mataas na ang pamasahe. Kasi bakit? Tumaas na ang gasolina, tumaas na ang diesel, at hindi na control at hindi na gawa ng solusyon yan dahil sa politika. So whether you like it or not, apektado tayo kung ano man ang nangyayari sa bansa natin. Tama ba eh? Now, sabi niya gano'n, yes, Philippines will change. At na-excite ako kasi gusto kong mabago ang bansa natin. Kaya lang, nung binabasa ko siya, sabi niya gano'n, yes, Philippines will change, but it will take 100 years for that to happen. 100 taon bago mangyari. Sabi ko, Lord, buhay pa ba ako noon? Malamang patay na ako. 100 taon. So sabi ko gano'n, bakit naman 100 taon? Ang tagal naman. Sabi niya gano'n. Kasi in-explain niya. Sabi niya gano'n, it will take 3 generations. It will take 3 generations bago mabago ang Pilipinas. Kasi bakit? Because during that time, yung generation ng leaders, yung generation daw ng leaders ay super corrupt. Corrupt ang mga leaders ng panahon na yun. Actually, hindi naman nagbago hanggang ngayon. Pero corrupt yung mga leaders during that time. So ang problema ngayon, apektado ngayon ng maraming Pilipino dahil sa corruption ng bansa natin, naghihirap pa rin ang bansa natin.
Kaya ang tendency, ang ginawa ng maraming kababayan natin, 1980s, actually late 80s at early 1990s, ang Pilipino ay nahilig at walang ginawa kundi ang mangarap pumunta ng ibang bansa. Tama, mali? Kaya marami sa atin, ang ilan dito ang nagkaroon ng kapamilya na OFW, taas ang kamay. Ayan, OFW. Ako, tatay ko naging OFW yan. Nag-Saudi ang tatay ko as early as 1980s. So sabi mo daw ng mga Pilipino, dahil ayaw na sa Pilipinas, mangingibang bansa na lang. At hanggang ngayon, maraming Pilipino pa rin ang nangingibang bansa dahil tingin nila wala ng pag-asa ang Pilipinas. Pangalawa, kaya nasabi niya ganon, yung first generation na yan, yan yung mga leaders natin during that time. So ang problema, hindi pa yan mawawala at yung iba niyang buhay pa hanggang ngayon. Tama? Marami na rin ang namatay. Pero sabi niya ganon, mamamatay yung mga leaders na yan, pero sabi niya ganon, the next generation leaders, yung susunod na henerasyon na leaders, ay ayaw na sa kanila. So, mamamatay lahat sila at papalitan sila ng mga bagong generation ng leaders. Kaya lang ang problema, itong mga bagong generation ng leaders ay milatak pa ng corruption or mapapasahan pa rin ng sistema o ng kultura ng corruption. Tama, mali? Alam natin lahat yan. Diba? Saan nag-uumpisa ang tao na magiging politiko para maging corrupt? Saan nagsisimula? Sa kabataang barangay. Tama, mali? Ang hirap sumagot, di ba? Pero totoo po yan. Hindi ko nila lahat, but definitely nakakalungkot. Marami na tayong encounter sa Youth on the Rock na nagkaroon tayo ng mga members ng mga kabataang barangay at sa totoo lang, nakakalungkot isipin, pero kabataang barangay pa lang, SK pa lang, pambihira, natututo ng maging corrupt. So ang problema ngayon, yung second generation ngayon, ay lalaki na meron pa ring latak o magkukuha pa rin nila yung corruption. Pero yung susunod na generation, yung generation na rin ito, yung leaders na yan, ay magiging, itong mga second generation nito, ay magiging politiko, pero may corruption pa rin, pero mababawasan na ng konti. Pero yung hindi magiging politiko, o yung hindi magiging, kumbaga, may involve sa politics, magsusumikap itong mga kabata, itong second generation nito. Sila yung uunlad ng buhay kahit hindi na umaasa sa gobyerno at nakita rin natin yan. During 1990s, lalo na yung year 2001 o 2000, yung early 2000, maraming umangat na mga Pilipino at naging middle class. Kasi noong 1970s at nandiyan pa ba kayo? O nakakaboring itong pinag-uusapan natin? Pasensya na kayo, medyo. Di ba? Pasensya na kayo mga kabataan, pero pang matanda yata itong pinahabi ko, di ba? Pero huwag kayong magalala, kasama kayo rito, okay? Nung during early 2000, dumami ang middle class. Kasi noong 1960, 1970, dalawa lang po ang grupo ng tao sa Pilipinas. Upper class, tsaka lower class. Ibig sabihin, upper class, yung mayayaman, tapos yung mahihirap. Walang middle class. Pero noong 1990s, late 1990s at early 2000, dumami ang mga middle class. At dumami na ang young professionals. Tama? At doon din, gumanda ang buhay ng mga individual na to. Pero ang bansa pa rin natin, yes, parang lumago, pero pag sinukat mo yung panahon na dapat na ikalalago natin, hindi pa natin naabot yung talagang dapat na prosperity na dapat meron ng bansa natin. So itong second generation na ito, mangyari sa kanila, wala silang pakialam, basta gusto lang nila, gumanda buhay nila. Pero ang bansa natin, ganun pa rin. And then yung susunod na generation, ito na yung apektado ng corruption. Ito yung gustong-gusto gumawa ng maganda sa bansa natin, gustong-gusto tumulong sa bansa natin, pero dahil sa corruption ng bansa, itong third generation ang gagawa niya ng aksyon para baguhin talaga ang bansa natin. So, sa madaling salita, lumalabas, yung first generation, yun yung mga leaders nung late 1990s. Kaya lang, hindi pa sila patay lahat.
Kaya hindi pa napapalitan. Kaya nga maganda yung wish ni Cara David eh. Pasensya na kayo pero hindi naman, never ko sinabi yun, okay? Pero parang gusto kong agreehan. Okay? So kailangan, in a sense, siyempre, paano sila? Kaya lang hanggat nandyan sila, mahihirapan tayo mabago. Gets nyo? Nandiyan ba kayo? Yes! Anong point ko? Ang point ko ay ito. Meron bang baso? Kasi napakalaki. Baka pag ganun ko maligo ako, pahingin naman ng... Okay, thank you. So anong point ko? The point is this. May tatlong generation, actually, yung first generation, 40 years, 30 to 40 years. O anong year ko nabasa yon? 1996. O ilang years na lumipas? 1996 plus 26. O di 30 years. O di isang henerasyon pa lang nababago, isang henerasyon pa lang lumilipas. Kailangan pa natin maghintay ng 2 generation para makita natin ang pagbabago ng Pilipinas. Buhay pa kaya tayo nun? Hindi na. At ito nakakalungkot. Ayon sa history at ayon sa kasaysayan ng ibang bansa na kung saan dumaan sa matinding kahirapan din at matinding corruption din, katulad ng Singapore, katulad ng South Korea, katulad ng Vietnam. Lahat yan after ng World War II. Lahat ng yan ay dumaan din sa matinding paghihirap. Dumaan din sila sa matinding mga pagbaksak ng kanilang bansa. Pero after 40 years, ang Singapore, napuntahan ko po yan nung nag-aaral ako, 2015, at nung araw nandoon ako, yun yung araw na namatay si Lee Kuan Yew. At dahil siyempre, namatay si Lee Kuan Yew, ang daming ngayong parang mga documentary ng istorya ng Singapore at kung paano niya nilid ang bansa niya mula sa isang, kasi kasapi yan ng samahan ng mga bansa. Magkakasama dati yan, Malaysia, Indonesia, Singapore, tsaka yung isa pang bansa nandun sa, kalimutan ko na yung pangalan ng isa. So yung 4 na bansa yan. Ang ginawa ng 3 bansa na yan, kinick out nila ang Singapore. At naging independent ang Singapore. At natakot si Lee Kuan Yew kasi baka hindi nila kayanin. Pero dahil sa kanyang determinasyon, ipinaglaban niya ang Singapore at nabago niya ang bansa. At ngayon po, pambihira, nakita natin ang pagbabago ng Singapore. Ang Singapore ngayon, kung di ako nagkakamali, ay kasama ho sa Big 7. Isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Pero it takes 50 years. 50 years bago niya nabago ang kanyang bansa. Hello, nandiyan ba kayo? So, sa madaling salita mga kapatid, kailangan natin ihanda ang henerasyon o yung susunod na generation natin o kaya tayo bago nating mabago ang bansa natin. Ang nakakalungkot sa bansa natin, alam niyo kung ano? Mukhang hindi magbabago hanggat hindi involved ang lahat ng Kristiyano. Hello? Kasi kung aasa ka sa gobyerno, at aasa ka sa presidente, hindi mo mangyayari yan. Kasi ayon sa history, kailangan merong isang magaling na leader na tuloy-tuloy na hindi pwedeng mahinto yung plano, yung kanyang gagawin pagbabago, yung reformang gagawin niya para mabago ang bansa natin. Tayo po, every 6 years, pinapalitan natin ang ating presidente. Hindi ko ini-endorse ang CONAS, hindi ko ini-endorse ang anumang pagbabago sa ating bansa, pero that's the reality. Ilang taon na ba ang ating bansa? Alam niyo bang isang taon? More than 100 years old na ang Pilipinas. Mula nung naging independent tayo. 100 years na. At mula noon, 100 years na yung pabago-bago tayo ng presidente. At sa totoo lang, hindi tayo umuunlad. Pabaksak pa tayo. Kung akala mo umuunlad tayo, hindi ho tayo umuunlad. So anong point ko? The point is this. Dahil sa mga henerasyon, kung gusto nating mabago, kailangan nating ihanda ang bagong generation na darating o kaya naman tayo mismong nandito na sa panahon na to.
Tayo ngayon, yung current generation, sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon, pinaparinggan ka. Maliban na lang kung kinukonsider mo nang gagraduate ka na next year. Pero habang buhay ka pa, bahagi ka pa rin ng henerasyon na ito. At kung hindi tayo kikilos at gagalaw, mananatili ang bansa natin na ganito. Guys, alam nyo ba na minasulat na sa Biblia, sa ganitong klase ng o ganitong klase ng phenomena or pagbabago ng isang bansa dahil sa henerasyon, basahin natin. Judges chapter 2 verse 8 to 15. Judges chapter 2 verse 8 to 15. Sabay-sabay tayong magbasa, basahin natin. 1, 2, 3. Nasaan tayo? Verse 10, sige. 1, 2, 3. After that, the whole generation had been gathered to their fathers. Another generation grew up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. Verse 11, Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. They forsook the Lord, the God of their fathers. Go. They provoked the Lord to anger because they forsook Him and served Baal and the Ashtoreths. In His anger against Israel, the Lord handed them over to raiders who plundered them. He sold them to their enemies all around, whom they no longer able to resist. Whenever Israel went out to fight, the hand of the Lord was against them, to defeat them, just as He had sworn to them. They were in great distress. Ito pong book na ito, kung tawagin ay Book of Judges. Hukom, mga judge. Wala pa silang hari, walang presidente noon. So ang tawag lang sa mga leader noon during that time ay mga judges o mga hukom. Pero tingnan muna natin, kasi magandang istorya ang Israel at ang istorya ni Joshua. Dito makakakita tayo ng pattern ng pagbabago ng isang bansa. At dito rin makikita natin kung ano ang pwede nating gawin para mabago ang ating bansa. Ano ba ang matututunan natin sa kwento nitong Israel at nila Joshua? Number 1, ito po. If you want to be great, seek to serve God and fulfill His mission for you. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. If you want to be great, seek to serve God and fulfill His mission for you. Kung gusto mong maging dakila, o kung gusto mong maging dahilan ng pagbabago ng ating bansa, hanapin mo na mapaglingkuran mo ang Diyos at gawin mo ang pinagagawa niya sa iyo. Bakit? Tingnan natin ang istorya ni Joshua. Ayon sa verse 8, sabi niya ganoon, Joshua, son of Nun. Ibig sabihin, wala siyang magulang. Tama ba yon? The son of Nun. Oy, ngayon nakuha niya yung joke ko. Yung iba hanggang ngayon, pinoprocess pa niya, magulang. Di ba? Actually, ang nanay niya ay isang madre. Okay? O, kita mo. O, ngayon late din. Nan, di ba? Nan, madre. Uy, nagjo-joke ako. Hindi nyo alam. Hindi, Nan. Pangalan po ng babae yan. Okay? So, ang pangalan ng nanay niya ay Nan. Okay? O Nun. Okay? Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord. Sabihin nyo, servant of the Lord. Ang sinasabi niyang judge, si Joshua raw, na anak ni Nun, ay lingkod ng Diyos. Bakit? Kasi before the book of Judges is the book of Joshua. At sino si Joshua? Si Joshua po ay ang naging leader po after ni Moses.
Alright? Sino ba si Moses? Si Moses po ay ang deliverer or propeta na nag-lead sa bansang Israel para lumaya sila sa kanilang pagkaalipin mula sa Egyptian. Ulitin ko, tingnan natin yung istorya. Tingnan natin, balikan natin yung istorya nila. Ang Israel kasi, during the time ni Moses, bago siya naging propeta, ang buong Israel ay naging alipin ng Egypt o Egyptian Empire. Alright? Naging alipin sila. Paano sila naging alipin? Actually, si Joseph, yung kanilang ninuno, ay naging second in command ni Pharaoh na hari ng Egypt. Pero nung buhay si Joseph, ginagalang ang Israel. Kaya lang, namatay na to si Joseph at yung sumunod na Pharaoh ay hindi nila kinonsider yung ginawa ni Joseph sa kanilang bansa. Wala siyang pakialam. At nakita pa niya, itong Israel na to, pambira, ang bilis dumami. Na baka over time, darating ang panahon na buong Egypt ngayon, makuha niya o masakop ng Israel. So ang ginawa niya, pinapapatay niya lahat ng ipinapanganak na lalaki o babae pala. So ang ginawa niya, para lalo pang pinahirapan niya, ginawang alipin ng buong Israel. So ang problema ngayon, ang buong Israel ngayon ay naghihirap at na-oppress sila at sila ngayon ay naging alipin ng mga Egyptian. So imagine, umiiyak sila ngayon sa Panginoon. Sabi niya ganoon, sabi ng mga Israelita, sabi niya, Lord, diligtas mo po kami. Nasaan na ang pangako mo? Sa amin, nadadali mo kami sa lupang pangako, a land flowing with milk and honey. So umiiyak sila sa Panginoon kasi hirap na sila. Amen? Yan kasi ang problema. Iiyak lang tayo pagka problemado na tayo. Tsaka lang tayo iiyak at manihingi ng habag sa Diyos pag ang bansa natin ay lubog na. Kaya sa totoo lang, ito ang problema natin. Hanggat kaya pa nating tiisin kasi nga ang Pilipino ay resilient. Kaya pa natin magtiis. Kaya pa natin tiisin yung ating pamasahin na napakamahal. Kaya pa natin tiisin ng init. Kaya pa natin yan. Magre-reklamo tayo, pero hanggang reklamo lang tayo. Pag nalagpasan na yung discomfort natin, okay na yan, tsaka talagang ganyan. Nasa Pilipinas tayo, tanggapin na lang. Hindi pa tayo umiiyak. Hindi pa tayo umiiyak kasi feeling natin okay pa tayo. Ang Israel, hindi na. Umiiyak sila. At nananalangin sila sa Diyos, Lord, iligtas nyo na po kami. Iahon nyo na po kami. Palayain nyo na po kami. And lo and behold, tinawag ng Diyos si Moses. At nung tinawag ng Diyos si Moses, ito na. Lumitaw si Moses, kinausap si Paraon. Hindi pumayag si Paraon, pero eventually dahil sa 10 plagues, pinalaya na ng Egypt ang Israel at pinangunahan ni Moses. At si Moses ngayon, yung buong Israel, pinalaya niya, inalis niya ngayon sa Egypt at nilid niya papunta sa Promised Land. Wow, grabe! Malaya na ang bansang Israel. Ang sarap ng ganung feeling, tama? Kaya lang ang problema ito. During that time, ang buong Israel, malaya na at nasa Egypt nasa desert na sila. Papunta na sila sa Promised Land. Ang problema ito, nung papasok na sila sa Promised Land, yung buong kabatch ni Moses, na kasing edad niya, yung first generation, na kabatch ni Moses, nung papasok na sila sa Promised Land, at nakita yung mga higante, at sabi ni Moses, tara, pasukin natin yan. Ayaw pumayag nung buong kabatch niya. Yung ka-generation niya, ayaw, natakot sila. Nandiyan ba kayo? So nung sinabi ni Moses, tara lusubin natin. Anong sabi ng mga kahenerasyon niya? Hindi natin kaya yan, mga higante yan. Kakainin tayo ng buhay ng mga yan. Mabuti pa tayo, sana hindi na tayo umalis ng Egypt. Alam niyo nangyari? Pinarusahan ng Diyos ang bansang Israel. At alam niyo ba, merong isang henerasyon, during that time, meron na ring ginugroom si Moses
na isang grupo ng mga leaders, pumili siya ng mga leader from each tribe, 12 yung tribes kasi. Pumili siya ng 12. Yung 12 ngayon ang magli-lead o kumbaga tinitrain niya para maging leader ng kanilang bansa. Yung 12 ngayon, pinapunta niya ngayon doon sa Promised Land. Nasusundan niyo ba yung kwento ko? Yes. Pinapunta niya doon sa Promised Land. At sabi niya ganoon, okay yung 12, bata-bata pa kayo. Pumasok kayo sa promise sa Canaan, tingnan niyo yung bansang pupuntahan natin, tingnan niyo kung sino mga kalaban natin doon, at tingnan natin kung kakayanin natin at anong plano ng Diyos sa atin. Ito na, nandoon po yung 12, nandyan ang kasama diyan si Joshua, saka si Caleb. Ang problema, nung pumasok na yung 12, yung 10 nag-report ng negative. Sabing gano'n nung 10, negative, ang lalaki. Para tayong mga tipaklong, ang liliit natin, hindi natin kaya. Sabi ni Joshua at ni Caleb, kaya po natin yan, lusubin natin. Pero 2 against 10, hindi naniwala. So ano nangyari ngayon? Yung 10 ngayon, nakumbinsin niya yung buong kabatch ni yung buong kahenerasyon ni Moses na huwag pumasok. So naggalit ang Diyos, hindi sila sumunod sa Diyos, hindi sila naniwala. Ang ginawa ng Diyos, pinabalik sila sa disyerto, and for 40 years, sabihin niyo 40 years. For 40 years, umiikot sila sa disyerto. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo sa akin bakit. Gusto niyo ba sagutin ko? Alam niyo bakit? For 40 years, hinintay niyang mamatay lahat ng kahenerasyon ni Moses. Lupit naman ng Diyos. Bakit? Kasi itong generation ni Moses, imbis na manguna bilang mga leader ng bansa nila, hindi sila nangunang sumunod sa Diyos at maniwala at ilid ang kanilang bansa sa lupang pangako. Bagkos natakot sila. So nakahawa pa sila. So nangyari, yung lahat ng generation na kasama ni Moses during that time, nangamatay lahat sa disyerto. And then, bagong generation ang lumabas, yung sumunod. Siyempre yung mga bata, siyempre yung mga matatanda lang ang namatay. Ang sakit, no? Pero wag kami kasama na ako ron. Pero wag naman tayo mamatay dahil lang hindi tayo nakapasok o ginawa natin yung plano ng Panginoon sa atin. So nangyari ngayon, ito na. So yung buong generation na nanggaling sa Egypt, na nakakita ng himala ng Diyos, pero hindi sumunod sa Diyos, nangamatay lahat sila. Pati yung 10 kasama ni Joshua, ni Caleb, patay din lahat yun. So ang natira ngayon ay isang henerasyon ng mga anak nito, mga matatandang ito, ng generation ni Moses, nangamatay lahat. Yung mga anak ngayon nag-rise up sila, siyempre nag-edad na sila. Ito ngayon ang pinangunahan ni Joshua tsaka ni Caleb. Nasundan niyo ako? Ang problema ngayon, si Moses matanda na. Sabi ni God kay Moses, matanda ka na, hindi mo nakakayanin. Para ilid pa ang Israel papunta sa promised land. Ganito na, ihanda mo si Joshua, pati si Caleb, ihanda mo, sapagkat sila na ang susunod na maglilid sa bansa nila. And true enough, si Moses namatay. Actually, hindi natin alam kung namatay talaga. Pero sabi ng Biblia, siya raw ay pumunta sa bundok at kinuha na ng Panginoon. At ngayon, naiwan si Joshua. At ngayon, si Joshua ngayon, nag-raise up siya ng panibagong generation. Lahat ngayon ng kabatch niya, actually hindi kabatch niya, lahat ngayon ng sumunod doon sa batch ng generasyon na nangamatay, na mas bata kay Moses, o mas bata kay Joshua, ang na-train, ang tawag doon ay mga Joshua generation. Sabihin niyo, Joshua generation. Si Joshua ngayon, kaya sabi niyan, Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, kasama niya si Caleb, pero tutok tayo kay Joshua. Si Joshua ngayon ay tinawag ng Diyos the servant of God. Bakit? Kasi tanging si Joshua at si Caleb o si Joshua ay sumunod sa Panginoon. Kaya sa Joshua chapter 1, bago yung book of Judges, sabi niya ganoon, be strong and be very courageous,
For you will lead the Israel to the promised land that I will give you. Lahat ng tatapakan ng iyong kamay, mapapasayo. Sa totoo lang, kabado rin si Joshua noon. Pero dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos, nailid niya ang buong bansa sa promised land at nakapasok sila. At natalo nila lahat ng giants. Nandiyan pa ba kayo? Yes. Good news. After noon, nailid ni Joshua at ni Caleb ang Israel, the second generation. Sila po ngayon, yung second generation, ang nakapasok sa promised land. Sila ngayon ang pumasok sa promised land at inumpisahan nilang sakupin yung bawat bansa, bawat lugar doon hanggang sa silang lahat ay magkaroon ng sarili ng lupa. At during that time, si Joshua, na-train niya yung second generation, yung mga mas bata sa kanya, na-train niya. Naging leader din sila. At ito ring mga taong ito, after ni Joshua, sila rin ang nag-lead sa buong bansa nila ng mga sumunod na generation para makuha ang kanilang bansa. Nag-gets niyo ba ako? Nasundan niyo ba ako? O, tingnan natin ha. Ilang generation yan? Moses. The Moses generation, yung lahat ng kabatch ni Moses, nangamatay yun. Kasi bakit? Hindi sila sumunod sa Diyos. So, sumunod ngayon si Joshua. Yung si Joshua, supposed to be, is the second generation. Nakabatch nung nangamatay. Pero lahat ng kabatch ni Joshua, namatay lahat yon dahil hindi sila sumunod sa Diyos. Ang natira lang si Joshua at si Caleb. Okay, maliwanag. Second generation yon. That it took 40 years para bumalik sila sa promised land at makapasok sila. 40 years. Ngayon, pagkapasok nila, nailid ni Joshua ang kanilang bansa. And then, nung pagpasok ni Joshua, yung third generation ngayon, yung mga anak, yung mga generation, yung mas bata kay Joshua, third generation na yon. So, tingnan natin ha, Moses, the first generation, Joshua, the second generation, yung nilid niya, yun yung Joshua generation. Ibig sabihin, yun yung mga mas bata kay Joshua, at sila ngayon ang mga sumunod at naging masunurin sa Diyos na kahit mga giants, kahit malalaking kalaban nila, hindi sila natakot, sumunod sila sa Panginoon at nadala nila ang kanilang bansa sa pagbabago, sa kalayaan at sa katagumpayan at sa kasaganahan. 3 generation. Hello? 3 generation. Nakakailang generation na tayo? Nakakaisa pa lang tayo. Mula nung 1990s, sabi ng editorial nung writer, 3 generation daw tayo bago mabago. Gusto niyo ba bang hintayin yung 2 generation bago tayo lumaya, gumanda ang buhay, umayos ang bansa natin? Gusto niyo bang hintayin yung 2 pang generation? Gusto niyo ba? O sino rito ayaw niya lang hintayin yon, gusto niya lang mangyari yung pagbabago na yun ngayon pa lang? Taas ang kamay. Taas ang kamay, iwagayway, ilabas ang pitaka. Ano nangyari ngayon? Pahingi pa nga, tubig. So ito ngayon, anong unang natin dapat gawin? Anong unang natin dapat gawin? Dapat lahat tayo maging Joshua. Sabi mo sa katabi mo, dapat katulad ka ni Joshua. Sa totoo lang mga kapatid, salamat. Sa totoo lang, hindi natin mababago ang bansa natin kung hihintayin natin yung mga matatanda. Hindi na. At hindi rin natin, alam nyo, ako aminin ko sa inyo, nag-try ako ma-involve sa politics, hindi sa pagtakbo, kundi ma-involve, alam nyo na, pero wala rin pa rin talaga. Napagod na ako, tumigil na ako. Kasi kung gusto kong bumalik doon sa original plan, ang original plan ng Panginoon ganito, kung gusto nating baguhin ang bansa natin, baguhin natin ang ating henerasyon. And it will take 1 generation. Actually, hindi nga kailangan natin ng isang buong generation. Kailangan lang natin ng isang Joshua na maglilid ng maraming tao para baguhin ang kanyang bansa. Hello?
Kasi sa totoo lang, ang problema kasi natin, hintay tayo ng politiko na babago ng ating bansa, hindi mo mangyayari yon. Tama? O, baka nagustuhan nyo si Pinoy, okay lang, nagustuhan nyo. Si Gloria, nagustuhan ninyo. Tanong, okay, maganda ginawa nila na bago ba bansa natin? Hindi. O nagustuhan nyo si Duterte, okay lang, sige, ako nagustuhan ko si Duterte. O after Duterte, na bago ba bansa natin? Hindi rin. So anong point? The point is this, hindi ho sa politiko mababago ang bansa natin. Magbabago ang bansa natin pag merong isang tao na maglilid ng maraming tao para dalhin ang maraming kabataan o maraming tao sa pagbabago. Kasi sa totoo lang, we need godly leaders. Sabihin nyo, godly leaders. Kasi kung hindi tayo magpuproduce ng mga godly na tao, mga taong may takot talaga sa Diyos, mga tao talagang ayaw gumawa ng immoralidad, ayaw maging corrupt, na may pagmamahal sa Diyos, nababago ng maraming tao. Alam nyo, pag ginawa natin yan, doon lang mag-uumpisa ang pagbabago ng ating bansa. Si Joshua, wala siyang ginawa, kundi i-lead ang buong bansa niya sa pananampalataya sa Diyos. Kasi alam niya, hindi nila kakayaning talunin ang mga higante nung panahon na kalaban nila. Hindi nila kaya. Pero kung malilid niya ang kanyang bansa sa pananampalataya sa Diyos, sa pagsunod sa Diyos, sa pagmamahal sa Diyos, alam niya, sasamahan siya ng Diyos at malilid niya ang buong bansa sa pagbabago. Kapatid, tinawag ka ng Panginoon, sabi ng Biblia, you are called to become the salt and light of the earth. Asin ka at ilaw, tama? Sinabi ba ng Diyos sa atin yon? You are the salt and light of the earth. Kung ikaw ay Kristiyano at kung si Jesus ay nasa iyo, asin ka raw. Pag sinabing asin, ibig sabihin, ikaw raw ay magiging dahilan, magiging preservative ka, ibig sabihin, iingat, ikaw ay magiging dahilan para ma-preserve natin ang katwiran, ang kabanalan, ang takot sa Diyos, ang pagmamahal sa Diyos. Pangalawa, magiging ilaw ka raw. You are the light of the earth. Sabi ng Panginoon, you are the light of the earth. Ibig sabihin, magiging liwanag ka. Magiging dahilan ka para makakita ng pag-asa ang maraming tao. Magiging dahilan ka para ang mga taong walang direksyon, magkakaroon ng direksyon. Yung mga taong gusto magpakamatay, hindi na magpapakamatay dahil nabago mo sila, magiging liwanag ka. Sino ito naniniwalang siya ay asin at ilaw ng Panginoon? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Kapatid, whether you like it or not, you are called to become a leader. To become the salt and light. Ikaw ang babago ng pamilya mo. Ikaw ang babago ng komunidad mo. Ikaw ang babago ng school mo. Hindi mo man mabago ang buong bansa, pero may mabago kang 10 tao, may mabago kang isang pamilya, may mabago kang mag-asawa, may mabago kang tatay. Yung tatay, lasinggero, yung tatay, babaero, yung tatay, walang kwenta. Pero nung nadala mo siya sa Panginoon, nabago buhay niya. At hindi lang siya ang nabago. Sino pa mababago? Pati pamilya niya. Yung nanay niyang chismosa, matitigil sa pagkikis. Mababago. Hindi lang, ito maganda. Yung isang tatay na binago mo, pambihira, isang buong pamilya pala ang binago mo. Kapatid, palapahan natin ang Panginoon. Sige. Kapatid, ngayon, ito tanong ko, Joshua ka ba? Whether you like it or not, if you are called by God, if you are a Christian, if you are a believer of Christ, you are like Joshua. Kapatid, kung hindi tayo magra-rise up, kung hindi ka magra-rise up, walang mangyayari. Kaya ako naniniwala, lahat tayo rito ngayon, lahat tayo. Ako, ikaw, bata o matanda, mingipin o wala. Pero sana lahat mingipin. Pero kapatid, sa totoo lang, tinawag ka ng Diyos para bumago ka ng maraming tao. Kasi kung hindi ka magra-rise up, kung hindi ka magra-rise up bilang leaders, hindi mo magagawang baguhin ang bansa natin. Tandaan natin, bawat isang binabago mo, bawat isang tao na nababago dahil sa iyo, tuwing magra-rise up ka bilang leader,
Tuwing nagra-rise up ka bilang, kaya ako pangarap ko. Pangarap ko lahat ng Y-Rocker maging magagaling na leader. Bakit? Para maging katulad ka ni Joshua. Pag katulad ka ni Joshua, ibig sabihin, ililid mo ang isang komunidad, ililid mo ang isang pamilya, ililid mo ang iyong klase, ililid mo ang iyong barangay, ililid mo ang iyong kumpanya at marami pang tao, ililid mo sila sa pagbabago. At kung mababago sila, mababago natin ang bansa. So ano pang ginagawa natin? Amen lang tayo ng amen sa church. Diba nakakapagod din na mag-amen lang na mag-amen? Amen! Amen! Pag-uwi sa bahay, walang ginawa kundi maglaro, mag-Facebook, mag-social media, mag-chismis, YouTube. Kapatid, tinawag ka ni Lord para bumago ng bansa. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sana maging Joshua ka. Kasi kung magiging Joshua ka, magra-rise up ka, babaguhin mo ang bansa natin. Tandaan natin, greatness and success aren't about wealth, fame, and power. Hindi. Wala ho sa pera yan. Wala ho sa kayamanan yan. Wala rin kasikatan yan. Kundi nasaan? It's about fulfilling God's calling and mission for you. Mga Y-Rocker, sana pangarapin ninyo. Nandito na lang din kayo, naniniwala kayo sa Diyos na makapangyarihan. Tama? Tama po ba? Sino rin naniniwala ang Diyos ay makapangyarihan? Taas ang kamay. Sino naniniwala ang Diyos gustong baguhin ang bansa natin? Sino naniniwala ang gusto ng Diyos baguhin ang maraming tao? Taas ang kamay. Kapatid, naniniwala ka bang gagamitin ka ni Lord? Sino ito ang naniniwala? Taas ang kamay. So anong gagawin natin? Rise up. Mag-lead ka. Tumayo ka. Diba? Hindi mo kailangan tumakbo. Baka pumunta kayo sa at tumakbo, tatakbo akong barangay chairman. Hindi ho yun ang sinasabi ko. Ngayon, kung tinatawag ka ni Lord maging politiko, why not? Kung manalo ka. Pero kung hindi ka nanalo, 4 na beses ka na tumakbo, hindi ka pa rin nanalo, tumigil ka na. Kasi hindi sa ganyang paraan ka gagamitin ni Lord. Pero gagamitin ka ni Lord. Amen? Kailangan natin ng Joshua ngayon. Pero tandaan natin, yes, pwede kang maging magaling na leader. Yes, pwede kang magaling na leader sa bansa natin. Pero pangalawa, tandaan natin to. Greatness without legacy is a failure. Greatness without legacy is a failure. Magiging magaling kang leader, definitely mangyayari sa iyo yan. Sino naniniwala magiging magaling na si leader siya? Taas ang kamay. Taas ang kamay, taas ang kamay. Kami naniniwala po. Kaya dito po, wala kaming ibang gustong gawin kundi kayong leader. Pero kung magiging magaling kang leader, pero walang legacy kang iiwan, wala rin, sayang din. Kasi ano nangyari? Judges chapter 2 verse 10. After that whole generation had been gathered to their fathers, another generation grew up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. Kapatid, magiging mahusay kang leader. Pero kung hindi mo mape-prepare yung next generation, kahit sabihin mo pang ikaw na ang naging mayaman, ikaw na ang pinakamagaling na pastor, pinakamagaling na life group leader, sabihin na natin, ikaw ang magaling na speaker sa church, pero kapatid, kung walang bagong leader na na-produce, walang bagong generation, kaya ang church, pag walang kabataan, mamamatay na yan. Pero pag ang church, laging may kabataan na nagra-rise up, ibig sabihin, meron kang iiwan ng mga leaders. Kaya hindi ako natatakot na mawala. Kasi bakit? Alam ko, mayroong mga galing na bagong leaders sa YRAC na naghihintay, nandito lang. Taga SJDM YRAC pala. Amen? Kapatid, sana wag mo sayangin. Kasi tandaan mo, success that dies with you is considered a failure. Mari maging magaling kang businessman,
Maaaring maging politiko ka, pwede mangyari yon. Pwede maging mayaman ka at naging influential ka. Maaari maging sikat ka, vlogger or kaya influencer. Pero pag namatay ka, tapos hindi nagtuloy-tuloy yung success mo kasi wala kang pinagpasahan. Kung yung life group mo namatay after mong mawala, after mong mamatay, yung life group mo nasara rin, o yung church na hinahawakan mo nawala na rin, ibig sabihin yung success mo hanggang sa'yo lang. Hindi mo na ipasa. So considered pa rin siyang failure. Nakakalungkot isipin, pero maraming tao yumaman. Pero nung pagkatapos nilang mamatay, yung kayamanan nila naubos din. Kasi bakit? Kasi yung sumunod na henerasyon, yung kanilang mga anak ay hindi naging mahusay na successor. Success without a successor is a failure. Number 2, tandaan natin, legacy outlives accomplishment. Ang pinakamagandang maiiwan mo sa bansa natin, sa pamilya mo, o sa church na to, ay hindi dahil naging kilala ka, pero dahil nakapag-iwan ka ng magagaling na leader, nababago na maraming bansa. Kaya ito question ko, ilan taon ka ba mabubuhay? Ilan taon ka mabubuhay? Nakapagpalaki ka lang ba ng anak at nakapagpag-graduate ka lang ng anak at nagkaroon ka ng apo, masaya ka na? Okay, masaya yun. Pero ang pinakamaganda pa rin ito, yung nakapag-iwan ka ng isang anak o ng isang generation na magiging leader ng church, magiging leader para sa Panginoon, na magiging dahilan ng pagbabago ng maraming tao. Bakit? Kasi doon lang magtutuloy-tuloy ang pagbabago ng bansa natin. Lastly, dito lang ako magtatapos. Failure to disciple and train the next generation will result in a national catastrophe. Ang buong Israel during that time, na-achieve na nila yung dapat nilang ma-achieve. Nakuha na nila yung buong pangako ng promised land sa kanila. Kaya na ito problema. Nung lahat ng generation na nakaranas ng himala ng Panginoon, nakita ang kapangyarihan ng Diyos, na tinulungan sila ng Diyos, nung namatay sila, panibagong generation daw ang lumabas at sumunod sa kanila, pero hindi raw nila kilala ang Diyos. Hindi raw nila kilala ang Diyos. At hindi nila nakita ang ginawa ng Diyos. Ano nangyari? Naging alipin ulit sila ng maraming tao at iba't ibang bansa sa paligid nila. Bumaksak ulit ang Israel. Isang generation lang na hindi nakakilala sa Diyos, balik sila sa kahirapan. Balik sila sa pagiging alipin. Kapatid, dito sa YRAC, ang goal natin, huwag lang tayong tumandang Kristiyano. Hello? Huwag lang tayong tumanda na umaati ng church. Huwag lang tayong tumanda na faithful tayo kay Lord. Kasi sayang naman, binigyan ka ng opportunity ni Lord maging leader. At tinawag ka ni Lord specifically, hindi lang para maging faithful sa Kanya, kundi para maging faithful din. Susundin mo ang Great Commission ni Lord, ang mag-win at disciple ng marami ka pang tao at marami pang kabataan na babago ng ating bansa. So tanong ko na yun sa inyo, Joshua ka ba? Magra-rise up ka ba ngayon? O maghihintay lang ng may mangyayari, sana may mangyayari maganda, o magiging dahilan ka ng isang pagbabago, hindi ng bansa natin lahat agad, pero magiging dahilan ka ng pagbabago ng pamilya mo, magiging dahilan ka ng pagbabago ng barangay mo, ng school mo, o kaya ng klase mo, o kaya grupo ng mga tao. Joshua ka ba? O naghihintay ka ng may Joshua? Sino kayang Joshua darating? Kasi alam mo bakit? Hindi mo na kailangan maghintay. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo na kailangan maghintay. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo na kailangan maghintay. Kasi nandito na ako. Kasama kita. Kala mo ako lang? Hindi, damay-damay tayo dito. Lahat tayo. Pangalawa, huwag natin sayangin. Sana pagdating ng panahon,
10 years from now, pag nag-celebrate ulit tayo ng YRAC Anniversary SJDM, sino ito gusto nandito pa rin siya? Taas ang kamay. Pero ito sana, pagdating ng 10 years, dala-dala mo yung 100 mga kabataan o 100 mga tao na nabago at naging leader dahil sa iyo. Wala yung palakpak ninyo, parang palakpak ano lang. Mami, kayo na muna kakausapin ko. Gusto nyo bang pumanaw lang na maganda? Huwag naman. Masarap yung pumanaw tayo. Tayo, sama na ako. Hindi lang tayo nag-edad, pero dahil meron pang mga tao na nabago dahil sa atin. Amen? Kayo naman mga kabataan, huwag nyo sabihin bata pa kayo. Kasi malay nyo, bukas mamatay ka na. Hindi ko kayo tinatakot. Pero wag naman sana. Pero kung sana mabubuhay ka ng matagal, isipin mo ang accomplishment na gagawin mo, magugulat ka. Baka isang araw, pambira, ba naging mayor ka na hindi mo alam? Aba naging pastor ka na hindi mo alam na magiging pastor ka? Aba naging leader ka ng isang organization, naging presidente ka ng isang organization. Kasi bakit nag-rise up ka bilang Joshua? Amen? Tatayo tayong lahat mga kapatid. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I want you to close your eyes. Thank you, Holy Spirit. Kapatid, nakakalungkot at nakakainis ang nangyayari sa bansa natin. Pero kapatid, hanggat hindi ka nagra-rise up bilang Joshua, huwag ka mag-expect na may magbabago sa bansa natin. Kasi naghahanap ang Diyos ngayon ng mga Joshua na magra-rise up bilang mga leaders. Paring hindi para maging presidente o maging senador o maging congressman, pero mga leader na babago ng maraming tao, na magliligtas ng maraming tao. Kapatid, tinatawag ka ng Panginoon ngayon. Maring tingin mo hindi mo kaya, pero kapatid, hanggat kasama mo ang Diyos, He will never leave you nor forsake you. He will qualify you, He will anoint you, He will empower you. Ang hinihintay lang ng Diyos sa iyo, mag-yes ka. Yes, Lord, gusto ko po. Gusto ko mag-lead, gusto ko maging dahilan ng pagbabago. Gusto kong magdala ng maraming tao sa iyo. At gusto ko, Panginoon, maging kagamit-gamit ako. Lord, you are calling me and I am saying yes. If you are saying yes to God right now at sinasabi mo sa Kanya, Lord, gamitin mo ako. I want to be like Joshua, the servant of the Lord. Then God will anoint you. God will empower you. Kung nagre-respond ka ngayon at sinasabi mo kay Lord, yes, Lord, here I am, Lord, use me. Taas mo ang iyong dalawang kamay. At manalangin ka ngayon sa Panginoon at sabihin mo sa Kanya, Lord, alam ko, tinatawag mo ako ngayon. And please, Lord, natatakot po ako. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. At Lord, alam ko, hindi ako mahusay, hindi ako magaling. But Lord, I know you are calling me. Come on, kausapin mo si Jesus. At sabihin mo sa Kanya, but Lord, here I am. Here I am, Lord, use me. Lord, use me, empower me, Lord. In the name of Jesus, come on, manalangin ka. Huwag kang tumigil, manalangin. Tanong mo sa Kanya kung paano ka gagamitin ni Lord.
ang marami sa amin, Lord. But Lord, you are requiring us, Lord God, to rise up and become the Joshua of this day. Lord, naghahanap ka ng mga tao na magiging godly leader, mga kabataan, mga professional, mga parents, na magra-rise up bilang mga leader, nababago ng maraming tao, nababago ng kanilang pamilya, nababago ng kanilang komunidad, nababago ng kanilang campus, o ng school, o ng kanilang kumpanya, o ng mga taong kakilala o malapit sa kanila. At nandito ngayon itong mga to, Panginoon. They are the Joshua of this day. Father, I pray they will rise up. Na kahit ano pang kalaban namin, Panginoon, kahiganti man ang problema kinakaharap namin, but Lord, we will believe and we will follow you, Lord. We will obey you, Lord. And Lord, please, in the name of Jesus, ihanda namin ang susunod na relasyon ng mga leaders. Hindi lang sa pamilya namin, hindi lang ang mga anak namin, kundi dito rin sa church, Panginoon, we will produce more leaders, the next generation leaders, Lord God. At sa pangalan ni Jesus, Lord, 10 years from now, kapatid, kung ito panalangin mo, 10 years from now, malamang buhay pa lahat tayo rito. Sana lahat tayo buhay pa. 10 years from now, meron kang daladalang grupo ng mga tao na ginawa mo mga leaders na nabago ang buhay nila dahil sa iyo. Dahil naging Joshua ka sa mga taong ito. Kung naniniwala ka na gagamitin ka ni Lord, again, taas mo ang iyong kanang kamay at sabihin mo, Lord, ako yan. Gusto ko yan. 10 years from now, Lord, 100 na tao, 100 na kabataan, 100 na parents, 100 na senior, Lord, kahit sino pa, Lord, ako yan. Gagamitin mo ako. Habang nakataas ang iyong kamay, I will pray for you. Father, anoint them. Empower them. Lord, hindi nila alam kung paano gagawin yan, pero katulad ni Joshua, ang sinasabi mo, Panginoon, be strong and be very courageous, for I will give you the land that I have promised. Ibibigay ng Diyos ang pangako niya sa iyo. You will be a great leader, and you will produce leaders, or the next generation leaders. At 10 years from now, or 50 years from now, hindi lang ang Bulacan, kundi ang buong bansa ay nabago dahil sa mga bagong henerasyon ng mga leaders na na-produce ng YRAC SJDM, Panginoon. Lord, salamat po ng marami sa iyo. We worship you and we glorify you. In Jesus' mighty name, everybody shout, Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Bago tayo po, sabihin natin sa 5 tao, tara Joshua, rise up. Rise up, come on. What a timely and powerful word from the Lord.